Pati simbahan hindi sinanto ng kawatan. Ang suspect na palagi umanong nagsisimba sa Tondo, Maynila, tiniming sa mass collection ng krimen sa biktimang taga-kolekta roon ng alay. Nakatutok si Nico Wahe. Kuha ito sa loob ng usher room ng Santo Niño Church sa Tondo, Maynila, linggo ng gabi. Pag-alis ng isa sa mga usher, siyang pasok ng babaeng ito na tila sinasurvey ang lugar. Tinangka nitong damputin ng isang bag pero binitawan. Lumakad pa siya ng bahagya pero bumalik din. Dinampot ang bag na una niyang hinawakan. At ilang segundo pang lumipas, bumalik siya saka tinangay ang isa pang bag. Sa ibang kuha ng CCTV, kita ang pag-alis ng babae na nagmadaling sumakay ng jeep. Isa sa mga may-ari ng bag ang usher o taga-kolekta ng alay sa simbahan na si Connie Branzuela. 5,000 piso raw ang laman ng kanyang bag. Tawag naman ang mangulik na kami, lumabas kami lahat. Bigla pa lang pumasok. Nung matapos na kami mag-serve, kanya-kanya kami hanap ng bag. Ba't yung bag ko? Tsaka yung bag ng kasama ko, nawala. Ayon pa sa biktima, tila kabisado raw ng suspect ang galaw nila dahil tiniming talaga sa mass collection. Yun pala, palagi na itong nasa simbahan na namamalimos at nagsisimba rin. Tahimik lang naman siya eh. Basta papasok lang siya, ganun. Paglalabas ng tao, makikipagsabayan siya. Tapos pag nakikita nagmemorianda kami, mangingi siya. Oo, di binibigyan man namin. Agad naman nagsagawa ng backtracking ang mga pulis dahilan para mahuli ang suspect. Yung pagsisimba niya is part po ng plano niya na manmanan muna yung kilos po ng mga tao sa simbahan before po siya magnakaw. Ayon sa Manila Police District, hindi itong unang beses na nasangkot sa nakawan nitong babaeng suspect. Nagpapabalik-balik na rin daw talaga ito sa kulungan. Kanina nagharap sa presinto ang biktima at ang suspect. Sana naman huwag mo na ulitin. May paralang Diyos na pag kinarma ka hindi maganda. Masamang-masama sa simbahan pamantin. Hindi na maulit po. Pasensya na po sa ginawa ko sa inyo. Pangako po sa inyo. Hindi ko na po nagawaditin. Hindi ko din po gustong gawin po sa inyo po niya. Naano lang po ako sa nanay ko. Pagagamit ko ng po nanay ko. Bulag po nanay ko. Sasampahan ng reklamong theft ang suspect. Hindi na rin nabawi ang kanyang mga ninakaw dahil ipinang-grocery na umano ito. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Maaari raw papanagutin si Vice President Sara Duterte sa mga reklamong plunder o technical malversation kaugnay ng paggamit sa kanyang confidential funds. Sabi yan ng ilang mambabatas matapos sabihin ng mga tauhan ng bise na sumusunod lamang sila sa utos ng kanilang boss kaugnay ng pamamahagi ng pondo. Nakatutok si Jonathan Andal. Nahilo kaya isinugod sa ospital kagabi si Gina Acosta, ang Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President. Sa gitna ito ng pagtatanong sa kanya ng mga miyembro ng House Good Government and Public Accountability Committee na nag-iimbestiga sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nanginginig po, ma'am. Bakit po kayo nanginginig? Kasi po, wala po talaga akong alam kung sino po yun, si Kukoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipipirma. Nag-base na lang po ako sa binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, yun po'y trabaho nyo as a Special Disbursing Officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po kay Sir La Chica, ma'am. Si Vice President Duterte daw ang nag-utos sa kanya na ibigay ang 125 million pesos sa isang Colonel La Chica na hepe raw ng VP-SPG o Vice Presidential Security and Protection Group. Pero nagtataka ang mga kongresista, bakit sa isang colonel ibibigay ang confidential funds? Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release. Kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and activities in line po sa confidential fund. Siya Okay. po ang surveillance and monitoring po. Sa kanya po yun, wala po akong alam. Sa DepEd naman, ang disbursement officer noon na si Edward Fajarda, inaming ibinibigay niya ang confidential funds sa isa namang Colonel Dennis Nolasco. Pero sabi ng mga kongresista, hindi tama na hindi ang disbursing officer ang nagbibigay ng confidential funds sa dapat paglaanan nito. Sa huli,
it is a command responsibility. At talagang nakikita naman natin na lahat sila ay sumusunod lamang sa utos ng ating Vice Presidente. So sa huli, kung may makitang mga paglabag sa batas, kung may makitang kailangang may managot, kailangan akuhin ng ating Vice Presidente ang pananagutan dito sa pagkukulang. That could be malversation proper or worse, plunder. Kasi lampas na po ito sa 50 million. Pag yung budget ay ginamit nyo po sa iba, no matter how lawful it is, that is technical malversation. Ang asawa ni Fajarda na si Attorney Sunshine Fajarda, dating DepEd Assistant Secretary, hindi sinagot ang mga paratang na namudmud siya ng envelope na may lamang pera sa ilang opisyalis ng DepEd noon. Gaya ng aligasyon ni dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado na nakatatanggap daw noon kada buwan ng envelope na may 50,000 piso. Totoo ba na inabutan mo sila ng sobre? There were actually some crimes that were mentioned, and as such, if I'm going to answer those allegations, Mr. Chair, respectfully, I would want to answer them in a proper forum wherein I will be able to present my defenses based on the completeness of the said allegations, Mr. Chair. Isa pang pag-amin ni Mr. Fajarda, nagpapadala siya noon ng pera sa mga bank account ng ilang superintendent sa DepEd sa utos din ni Vice President Duterte. Inungkat din si Mary Grace Piatos ang nakapirma sa ilang acknowledgement receipts para sa confidential funds, pero pinagdududahan ng mga kongresista kung totoong tao. Meron naman pong Piatos na apelyido. Do you know Mary Grace Piatos? Do you know Mary Grace Piatos? Wala po. Hindi ko po siya kilala, ma'am. But you said napapayag kayo kasi may apelidong Piatos. Saan ho ba kayo nakakita ng apelidong Piatos? Meron po sa amin sa Davao, ma'am. Pinayagang makauwi o binigyan ng furlough ang 4 na OVP staff kahit pa meron silang contempt order. Nangako silang dadalo sa susunod na pagdinig. 2 staff na ni VP Sara ang nasa ospital ngayon, si Gina Acosta at si Attorney Zulaika Lopez. Sabi ng mga kongresista, inaasahan pa rin nila na dadalawang-dalawa sa susunod na pagdinig sa Biyernes, maging ang bise. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nasa kote ang isang lalaki sa hotel sa Caloocan habang binablackmail umano ang kanyang dating kasintahan na ipakakalat ang mga pribado nilang video at litrato. Nakatutok si June Veneracion. Hindi na nakapalag ang lalaking ito nang pasukin ng mga pulis sa loob ng kwarto ng isang hotel sa Caloocan City. Kasama niya sa loob ang kanyang ex-girlfriend na kanya umanong binablackmail kaya napilitang makipagkita. Pagod na ako sa'yo. Hindi kitang intindihin. Pinilit ko. Inaresto ang suspect dahil sa sumbong ng biktima na pinagbabantaan siyang ipapakalat ang mga pribadong video at litrato nila. Parang po siyang mabigyan ng leksyon. Pagbayaran niya yung ginawa po na para di niya magawa sa iba. 2 taon daw naging magkarelasyon ang suspect at biktima na isa lang ang pinagtatrabahuan. Pero nauwi sa hiwalayan kaya doon na nagsimula ang pambablackmail umano ng suspect. Trauma po yung inabot ko sa kanya. Takot. Hindi na ako makapag-isip ng maayos sa trabaho. Natatakot ako. Na baka mag-post na naman siya. Kabilang sa isa ng pangreklamo laban sa suspect ay grave coercion at paglabag sa Republic Act 9995 o Anti-Photo and Voyeurism Act. Mga 12 to 20 years yan pag napatunayan ng korte. Labis daw ang pagsisisi ng suspect sa kanyang nagawa. Pwede sana. Bigyan niya ako ng pagkakataon na mapatawad niya. Sa monitoring ng PNP Anti-Cybercrime Group, tumataas ang reklamo ng paglabag sa Anti-Photo and Voyeurism Act ngayong 2024 kumpara nung nakarang taon. Karamihan sa mga suspect at biktima, mga dating magkarelasyon. Paalala po natin na kung meron mang ganung activity, so huwag po natin itong ilagay o i-record sa pamamagitan ng ating mga digital devices. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Hinihingi ng ilang kongresista ang pagbawi sa executive order na nagbababa sa taripa ng bigas. Sabi kasi nila, bigo naman daw itong maibaba ang presyo ng bigas.
at ang importer lang ang nakikinabang. Nakatutok si Maki Pulido. Para magmura raw ang bigas, binagsak noong Hulyo ang taripang babayaran ng mga rice importer. Sa executive order ni Pangulong Marcos, mula 35% rice tariff, ibinaba ito sa 15%. Kaya ang tanong sa binuong Quinta Committee o 5 komite sa Kamara na nagsama para imbestigahan ang presyo ng pagkain, bakit ilang sentimo lang ang ibinaba sa presyo ng bigas kahit bagsak na ang taripa at bumaba na rin ang presyo ng bigas sa world market? Bakit, Mr. Chair? Sang-ayon sa PSA, ang binaba ay 0.44 cents lamang po. Tila, pinaglalaruan tayo ng mga kamay na hindi pa nakikita. 55 pesos per kilo ang average price ngayon ng bigas sa merkado. Kung tutuusin, 7 to 10 pesos ang inaasahang bawas presyo ng NEDA nang bawasan ng taripa. Kaya dapat ang kada kilo daw ng bigas sa ngayon naglalaro sa 41 to 44 pesos. Depende kung saan inangkat ang bigas, nasa 38 to 40 pesos na lamang kasi ang landed price nito, batay sa datos ng Bureau of Customs. Lumalabas din na walang shortage na maaaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng bigas. Tumaas pa nga raw ang volume ng inaangkat na bigas. Pero inamin ng Department of Agriculture, hindi ito binubuhos ibenta ng mga importer sa merkado kahit makakatulong sa pagbaba ng presyo. Don't you see that as hoarding? Yung holding back yung 80,000 example lang? With regards to hoarding, I cannot comment po. Pero pinapag-explain po nga namin sila about their utilization. Sa unang pagdinig ng Quinta Committee, hindi pa nito natutumbok kung bakit nananatiling mataas pa rin ang presyo ng bigas. Pero isa sa ipinapanukala ay bawiin ang executive order na nagpabagsak sa taripa ng imported rice. Dapat talaga ma-review at ibalik dahil mukhang useless yung pagbaba ng tariff. Sino po ang nakikinabang sa tariff reduction? Is it the importer or is it the consumer? Malamang po yung pong mga nag-i-import. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kahit walang bagyo o sama ng panahon, may mga pag-ulan pa rin dapat paghandaan ang ilang bahagi ng bansa. Gaya sa Mindanao, na apektado ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang ITCZ ay binubuo ng makakapal na ulap mula sa pagsasalubong ng hangin mula po sa dulong hilaga at timog ng mundo. Northeast monsoon o hanging amihan naman ang nakakaapekto ngayon sa buong Northern Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansang ulanin ng Apayao, Cagayan at Babuyan Islands. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa Southern Luzon, kasama ang Bicol Region. May pag-uulan din sa Visayas habang malawakan at matitinding ulan naman ang patuloy na mararanasan sa Mindanao. Maging alerto po ang mga residente dahil malaki ang banta ng baka o landslide. Dito sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan sa ngayon pero mag-monitor pa rin sakaling magka-thunderstorms.